Ganitong luto sa bangus, hindi mo na kailangan bumili pa sa labas. Kayang-kaya mo rin to pala gawin dahil napakadali niya lang at napakasarap pa. Mayroon ako dito isang pirasong daing na bangus, boneless na rin. Isison ko muna ng asin at paminta. Maglagay din ako ng paprika. At i-spread na lang natin yan o kunting masahi lang para ma-spread lang yung spices sa bangus. At pagkatapos nyan, lagyan ko na rin ng cornstarch. Pwede rin harina, pero mas maganda talaga yung cornstarch kasi crispy talaga yung ating bangus. I-coat lang natin yan ng cornstarch ang buong part, pati yung sa likod. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome at huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Pagkatapos yan, itaktak lang ng mabuti para mawala yung excess na cornstarch. At sa kawali, nagpainit na rin ako ng mantika. At antayin na lang natin na medyo mainit na siya at saka natin ilagay yung ating bangus. Mas maganda talaga mga kalasa, preferred ko talaga yung deep fry siya para kahit hindi mo na siyang baliktarin, talagang crispy na rin yung pati yung kabilang side. Kagaya yung ginawa ko, hindi ko yan siya binaliktad pero crispy talaga siya. Pagkaluto niyan, tanggalin muna natin at ilagay muna sa strainer o kung saan man para makatulo yung excess niyang mantika. At gagawa na rin tayo ng ating itatoppings na salted egg. Meron ako ditong 4 na pirasong itlog maalat or salted egg. Hiwain ko lang yan sa gitna at tanggalin yung pinakadilaw niya, yung egg yolk. Yung egg yolk lang yung gagamitin natin dahil ang puti medyo masyadong maalat. Pero magdagdag din tayo ng puti dyan. Maglagay din tayo ng kahit mga 2 piraso lang. At durugin lang natin yan ng mabuti na talagang madurog yung egg yolk. At maglagay na rin ako ng 2 pirasong puti para pandagdag din natin. At the same time, mabalanse din yung lasa niya kasi medyo maalat yung puti na yan. At pagkatapos natin yan madurog, ililutuin na rin natin yan. Timplahan na natin yan ng iba pang panimpla para lalong masarap yung ating toppings. Sa kawali, maglagay ako ng butter, mga 2 tablespoon lang. Habang pinapatunaw natin yung butter, maglagay na ako ng bawang. Ihalo lang hanggang sa maglabas lang ng aroma yung bawang. Huwag na natin sabihin na hanggang sa mag-brown pa siya. Pero hanggang sa maglabas lang ng aroma, okay na yan. At lagyan ko rin yan ng sibuyas. The same process lang din, ihalo lang din hanggang sa maluto lang din yung sibuyas o maglabas din siya ng aroma niya. Kung mayroon ka dyang available na spring onion or yung sibuyas dahon, pwede rin maglagay kasi mas masarap din yun. At ilagay na natin yung ating salted egg. Ihalo lang ng mabuti hanggang sa ma-spread lang yung salted egg sa butter. At timplahan ko na rin ng paminta. Maglagay din ako ng asukal. At lagyan ko na rin ng asin. Tansyahin mo lang din yung dami ng asin, baka kasi mapaalat. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung asukal at dahil sa sobrang tuyo niya, maglagay tayo ng kunting tubig. Depende sa iyo, tansyahin mo lang din para hindi naman masyadong tuyo o hindi rin masyadong basa. At optional, maglagay tayo ng siling labuyo. Kung medyo ayaw mo ng maanghang, pwede naman hindi ka maglagay, kaya optional lang siya. Para mas lalo masarap yung ating salted egg, maglagay tayo ng grated cheese. Konti lang siguro, mga 50 grams lang yan. At ikaw na lang magtansya kung gaano karami ang gusto mong ilagay. Mas maraming cheese, mas masarap. Ihalo lang hanggang sa matunaw lang din yung cheese. At ready to serve na yan. Pwede na natin yan ilagay doon. Itatoppings na natin yan sa ating crispy fried bangus. Ibuhos na lang natin yan sa taas at i-spread. Depende sa iyo kung paano mo siya gawin, pero napakasimple lang naman, ganyan lang. Pagkatapos niya, ready to serve na yan yung ating napakasarap na crispy bangus with salted egg. At para mas lalo din maganda o mas masarap din siya tingnan, maglagay din tayo ng grated cheese sa taas.
Depende naman sa'yo kung gusto mo, optional, pero mas preferable ko talagang may cheese sa taas. Ready to serve na yan, kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, gawa ka na rin dahil alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!